Hello kabatid, we're back. My name is Adrian Arneta. This is Unfiltered. Kung sa last episodes natin, pinag-usapan natin ang infidelity. Ngayon, pag-uusapan natin ang forgiveness. Kaya naman kasama pa rin natin ang lolo ng bayan or lolo ng lahat, si Sir Jun Banaag at kilalang Dr. Love. Ayan. Welcome Maraming back po. salamat. Thank you. Magandang araw sa inyong lahat. Very interesting ang topic namin ni Adrian ngayon. Forgiveness, pagpapatawad. Forgiveness, yes. Speaking of forgiveness, diretsuhin na po natin, madali po ba humingi ng tawad sa taong sinaktan mo or niloko mo? Ay, naku, yun ang pinakamahirap, Adrian. Pinakamahirap humingi ng tawad. Kasi alam mong kalaban mo rito yung sarili mo. At in the seven deadly sins, ang isa sa pinakamahirap na gawin ay yung kalabanin mo yung pride. And ego. An ego. You say pride, kasama dyan ang ego. Lagi Kalaban mo yung sarili mo magkadikit dyan. yun, eh. Oo. Bakit ako hingi ng tawad? Ito bababa ko yung pagkatao ko. That's the purpose of asking for forgiveness. Yung meron kang pagtitika, meron kang pagsisisi dun sa ginawa mo. Ask ko lang po, paano nyo malalaman kung sincere talaga yung forgiveness, kung genuine talaga siya? Doon sa humihingi ng tawad Yes, sa'yo. nasa humihingi ng Hindi mo tawad. naman masasabi kung talagang humihingi siya ng tawad dahil sincere siya, nagsisisi, may remorse. Kasi yung iba, naghihingi na ng tawad para masabi lang na okay na kami, para tapos na yung problema. Oo. Well, sa akin pananaw, Adrian, dalawang klase ang paghingi ng tawad, ang pagbibigay ng patawad. Merong nagbibigay ng patawad dahil naramdaman nila na nagsisisi, may remorse talaga yung humingi ng tawad. Meron namang nagbibigay ng patawad na hindi na sinasabi. Hindi ko nasasabihin sa'yo, pinatawad kita. Pero patatawarin kita. Ginagawa ito ng mga taong gano'n para mabawasan yung bigat Na dinadala nila sa na everyday dinadala nila. life nila. Kasi ang kalaban mo rito, ang sarili mo pag hindi ka nagpatawad. No? Ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa iyong sarili sa isang mabigat na damdamin caused by pain or hatred. So, kailangan mapatawad para mawala yung bigat sa puso mo. You understand me? Mabigat yung meron kang dinadala sa puso. Dahil ayaw humingi ng tawad nung nagkasala sa iyo. Pero mas magandang magpatawad sa isang taong hindi man humingi ng tawad dahilan sa gusto mo lang palayain ang sarili mo doon sa pain, doon sa anger or hatred na nasa yes. puso mo. Malalaman mo ba na sincere ang humingi ng tawad? Hindi po. Nasa kanya na yon. Pero ang mahalaga, nakapagpatawad ka. At nagpatawad. Oo. Bago po lahat, pinatawad po ba kayo? Salamat sa Diyos. Oo. Ano po yung mga proseso nun bago kayo patawarin po? Wala naman siyang hiningi na mga bagay para mapatawad niya, no? Nagsimula sa feeling of guilt sa akin. Parang hirap ka makatulog, Hirap kakaisip, ka, nag-overthink kagaya ka. ng napag-usapan natin doon sa isang episode natin, wala yung peace, wala yung kapayapaan. So, if you want to have peace, kinakailangan gawin mo yung pagkilala sa kamalian mo. No? At ito rin ang hinahanap ng Panginoon sa atin, yung pag-ako natin sa kasalanan na nagawa natin. So, I talked to my wife and I said, I'm sorry. Nagkamali ako. And how did she respond? Nothing. Silent treatment lang po. Silent treatment, maybe pinaprocess pa niya. No? Kasi hindi madali na i-process ang pagpapatawad. Yes. So, I had to go back to the country. And mind you, it was 10 long years.
And I was made to understand that on the first day when I left the country, alam na ng misis ko. Kasi, hinatid niya ako sa airport. Terminal 1 pa yon. Ay, hinatid ka pa po niya. Manila International Airport. Alam mo yung mga panahon na yon, pag maghahatid ka sa airport, nakasakay sa jeep na may dahon ng coconut tree, yung jeep. Tapos may yung mga galing sa probinsya, may dala pa silang mga adobo, tsaka kanin. Doon na sila kumakain. Hindi aalis yun sa airport hanggang di nagtitake off ang aeroplano. No? Ganun noon. Ngayon iba na. So, I knew that my paramour, my girlfriend, was inside the airport already waiting for me. So I told my wife, kasi she wanted to see me off. Sabi ko, hindi na lang, sige na, mauna ka na. Yan. So, pasok ako dun sa airport. And nandun yung girl. And she saw it. Hindi ko alam, nakita pala ng misis ko. Eh, syempre, sweet kami ng girl. Pagpasok sa airport, kiss, kiss, kiss. You know? So, from day one, alam na niya. Until she wrote me a letter and she said she knew everything. That was after about 7 years. Pero you had nagkaroon kayo ng conversation with your wife. Oh, but she never mentioned about that. Oh. See? Kita mo kung gaano ka-martir yung asawa ko and the suffering that she went through? I think it's because meron kayong anak, di ba? Or Maybe because she loved me that much, no? paano naman po nag-respond yung anak niyo po? Wala, actually, yung mga anak ko hindi naman nakialam eh. No? But How old po siguro siya hindi at alam that ng time? mga anak ko. Until now. Because my wife kept it a secret, you know? Until I came back. But guess who? Kung sino ang nag-welcome sa akin sa airport, Your wife? pagkagaling ko sa isang maruming buhay, it was my wife with open arms. She welcomed me. So pagdating sa bahay, the first thing I did was to apologize and ask forgiveness. Pero you never talk about it. No. Na nag-seek ka lang ng forgiveness, right? No, doon na lang, pagdating ko sa bahay, on the day I arrived from LA, I met with my children and my wife over the dinner table, and I apologized to them. Humingi ka rin po ba ng tawad sa anak niyo po? Oh, sabay-sabay na, andun na sila, no? And I admitted that I was wrong, I was weak. And that was it. From then on, Adrian, until now, hindi na namin pinag-usapan yan. So, wala pong trauma na nangyari Mayroon. sa family? May trauma yan. Pero look how my wife handled it. Hindi niya pinaalam siguro sa mga anak ko. And even my mother-in-law, nung umuwi ako dito, hindi niya alam. Nalaman lang niya when she heard on my radio program that I admitted that I was a philandering husband. Noon lang niya nalaman. So, nang dinalaw namin siya doon sa bahay niya, sabi ng biyanan ko, gardempol ka. Ganyan ka pala. You know? So, what was clear was, hindi kinuwento ng wife ko kahit sa mga kapatid niya that she's suffering that much. Kahit kanino, even Kahit your friends? kanino. May nagkwento sa akin na isang taong simbahan, when she saw me na nagsisimba, sabi niya, oh, andito ka na pala, Brother June, sabi niya. Actually, hindi Brother June ang tawag, June pala. Kasi hindi pa ako Dominican laity noon. Andito ka na pala. Sabi ko, oo. Alam mo ba na ang misis mo, every afternoon ay nandito sa Blessed Sacrament at 4 o'clock. So, little did I know, at sa mga nanonood ngayon, gusto ko lang paalala sa inyo, the Blessed Sacrament, Jesus is there waiting for us to listen to our problems and everything. Little did I know that my wife would stay in the Blessed Sacrament every 4 o'clock in the afternoon
every day Consistent po. and would talk to Jesus, siguro kinukwento niya kay Jesus yung mga problema niya. Ano? So, alam ba niyo, napakahalaga niyan. No? Knowing that the Lord listens to us and hindi lang nakikinig sa puso ng Panginoon, tutulungan ka niya. You just have to give up it to God, everything. O itaas mo lang sa Kanya. So, yun, pinatawad. Bagamat mahirap magpatawad. Pero kung nagmamahal, kagaya ng binanggit ko in our last episode, unconditional ang pag-ibig ng Diyos. Kapag nandun ang pag-ibig, kapag nandun ang pagmamahal, nakalaan siyang magbigay ng isang pagkakataon pa sa isang nagkasala. Siguro may pag-ibig pa si Mrs. kaya nagpatawad siya. No? Bagamat mahirap, nakuha niyang magpatawad. Ang lesson dito ay ang paglaban natin sa pride. Sa mga humingi ng patawad, ang kalaban natin ang sarili natin. At yun ang dapat nating ma-overcome, yung pride na yan. And let me tell you that the other girl, What happened to her po? well, she's not married to another man, no? And may anak ako sa kanya. Kasal na siya, may pamilya na siya. But one day, my eldest daughter informed me that yung ex-girlfriend ko ay tumawag sa kanya and apologized for what she did to my family. Your family. How was your daughter? How old she is nung that time po? Oh, okay lang sa kanya. Pinatawad naman niya, no? And maybe dahil nakita ng daughter ko ang demeanor ng aking wife on how she handled the situation. When someone asks for forgiveness, we should be willing to forgive. No? So, ang pinapakita ko rito yung kahalagahan ng pagkilala natin sa dakilang pag-ibig ng Diyos kung paano siya magpatawad. That kung makikita natin yun, matututuhan natin na magpatawad din. So, pag pinatawad mo na, okay lang bumalik sa buhay mo? Pag pinatawad mo, kasi pag nagpatawad ka sa isang tao, lahat ng kahinaan niya, lahat ng kamalian at kapangitan niya, Lahat Tatanggapin mo na mo yan. kasi pinatawad mo. dahil Buong buo. pinatawad mo na. At pag nagpatawad ka, hindi mo na babalikan. Okay, ito yung problema natin, mga kapatid. Ang programa natin, ang title, Unfiltered. So, pag-usapan natin. May mga nagpapatawad, lalo na yung mga misis ng tahanan na napagtaksilan or mga syota na napagtaksilan. Napagtaksilan. Magpapatawad. Pero pag nagalit, babanggitin na naman yung kasalanan nagawa mo. Ang tawag sa kanila, historical. Historical. Nalaglag yung, ang ganda-ganda ng usapan yun, nalaglag yung butiki from the ceiling, bumagsak sa floor. Babanggitin na naman yung ginawa mo, di ba? Diba? Konting kibot lang. paulit-ulit yan. Hindi gano'n ang pagpapatawad. Meron tayong kasabihan, ano sabi? Forgive and forget. Is it true? Forgive and forget. Hindi po, hindi totoo yun. Actually, di rin ako naniniwala sa forgive and Oo. forget. No? Wala. You cannot forget something that caused you pain Yung trauma. and trauma. Yes. Andiyan din palagi sa subconscious mo, di ba? Di ba? Pero ang mahalaga yung hindi mo na inuukil-kil yung kasalanan na minsan ay napatawad mo na. Last po, ano pong message nyo sa wife nyo and sa family nyo po? Sa family ko, nakakahiya pero salamat sa Diyos at natanggap ko ang kapatawaran. And may pagmamalaki ko na from day one ay hindi ako nagtaksil at hindi nagbalik doon sa dating nakagawian kong buhay na makasalanan.
Maraming salamat sa pagkakataon. Maraming salamat sa kapatawaran at panibagong buhay na kaloob. Maybe because of our faith in God. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Dr. Love. Sobrang dami. Naiiyak naman ako. Sobrang dami po na namin natutunan sa inyo about forgiveness and doon sa last episodes natin na about infidelity. So sobrang salamat sa nakikinig. Kung ikaw man ay iniwan, niloko o lumaking walang buong pamilya o ikaw man yung naging dahilan ng sakit, siyempre, may choice ka, may bagong araw at may pag-asa ka habang nabubuhay at Amen. diba? So, Unfiltered is your space. Lagi sabihin, walang husgahan, puro puso lang. Ako ulit si Adrian at sana'y natagpuan mo ang pag-ibig na totoo, natapat at hindi kailanman maglilihim. Ako si Adrian at this is Unfiltered. Mapanuri, ang ibig sabihin lang niyan, common sense. Yung ating abilidad ng mag-isip ng tuwid, ng diretso. In English, critical thinking. Very basic. Actually, madali siyang sabihin. Kagaya ng common sense. Akala natin common. Pero kadalasan, minsan, hindi naman kadalasan, minsan, kailangan mo siyang hagilapin. No? Ang disinformation pa, yun sadya. Ito yung mga, kumbaga hanap buhay nila na gumagawa sila talaga ng mga materyales na talagang Para sirain, parang ganyan. yung paninira, panluloko, yung kung sa politika, guguluhin mo yung kwento. Nasa kanila, trolls. Yun, Correct. trolls na yun. Nadali mo. Yun ang disinformation. Yan ang disinformation. 13 to 15 hours every day. Grabe ka naman. As a content creator. Okay. Ano siya? Dala ng pangangailangan talaga.